Sa likod ng lumang palengke ng San Isidro, sa isang makipot na eskinita na puno ng putik kapag tag-ulan at alikabok kapag tag-init, nakatayo ang isang munting barong-barong na waring matagal nang nakikipaglaban sa hangin, ulan at gutom. Tagpi-tagpi ang bubong nitong yero, may mga dingding na yari sa pinagdikit-dikit na kahoy, at may pinto na kailangang itulak ng malakas bago tuluyang bumukas. Doon nakatira si Eddie, kasama ang kanyang inang si Aling Rosa, isang babaeng pumayat sa dami ng sakripisyo, ngunit hindi kailanman nawalan ng lambing sa kanyang anak. Maaga pa lamang ay gising na si Eddie. Hindi pa sumisikat ang araw ay nakasandal na siya sa poso, pinupuno ang 2 balde, habang ang lamig ng madaling araw ay kumakagat sa kanyang balat. Nang maiuwi niya ang tubig, inabutan niya ang kanyang ina na inuubo habang hinihipan ang munting apoy sa kalan upang makapaglaga ng kaunting lugaw. "Anak, dapat nagpapahinga ka pa," sabi ni Aling Rosa sa pagitan ng ubo. Napangiti si Eddie habang inilalapad ang timba. "Kapag nagpahinga ako, sinong bibili ng bigas natin mamaya?" Ipinilig ng matanda ang ulo, ngunit may bakas ng magmamahal sa mga mata nito. "Kahit saglit lang. Hindi ako mapapanatag kapag nakikita-kitang ganyan. Parang buong buhay mo na lang ibinigay sa pagod." Lumapit si Eddie at marahang hinawakan ang balikat ng kanyang ina. "Mas kakayanin ko ang pagod kaysa makita kayong walang makain." Tahimik na napatingin si Aling Rosa sa anak. Sanay na siyang marinig ang mga ganong salita mula rito, ngunit sa bawat pagkakataon ay nararamdaman pa rin niya ang bigat ng buhay na ipinataw sa isang binatang dapat sanay nangangarap, nag-aaral o kahit paano'y may panahong tumawa. Sa halip, ang anak niya ay natutong mabuhay sa pagitan ng hirap at pagtitiis. Nang makakain sila ng manitis na lugaw, agad ding umalis si Eddie. Bitbit niya ang luma niyang bag na halos wala ng lamang kundi isang kapirasong tinapay na itinabi ni Aling Rosa para sa tanghalian niya. Habang naglalakad siya sa gilid ng palengke, sinalubong siya ng amoy ng isda, gulay, usok ng iniihaw na karne, at pawis ng mga taong kanina pa nakikipagsiksikan para sa kabuhayan. "Hoy, Eddie!" sigaw ng isang tindero ng sibuyas. "Halika rito, buhati mo itong 2 sako." Hindi na siya nagtanong. Lumapit siya at agad pinasan ang mabibigat na sako. Bagaman sanay na ang katawan niya sa ganitong trabaho, hindi pa rin maikakailang mabigat ang pasan. Habang naglalakad siya, naririnig niya ang ilang bulungan sa tabi. "Ayan na naman si Eddie. Kahit anong ipagawa mo, papayag." "Oo nga, murang-mura pa. Wala naman sigurong mapupuntahan yan." Nagpigil siya ng buntong hininga. Hindi na bago sa kanya ang mga ganong salita. Minsan ay gusto niyang lingunin ang mga nagsasalita at tanungin sila kung may kasalanan bang ipinanganak siyang mahirap. Ngunit, laging napipigilan siya ng alaala ng kanyang ina. "Huwag hayaang masira ang puso mo. Iyon ang bili nito." At sa mundong araw-araw siyang dinudurog, iyon na lamang ang tanging yamang ipinaglalaban niyang huwag maagaw. Nang maibaba niya ang manasako sa kabilang pwesto, inabot sa kanya ng tindero ang ilang barya. "Kuya, parang kulang po yata," maingat niyang sabi. Napatingin sa kanya ang lalaki at tila naiinis pa. "Aba, gusto mo pa yatang tumawad? Kung ayaw mo, marami dyan iba." Napayuko na lamang si Eddie. Kinuha niya ang baryang iniaabot at ibinulsa iyon. Sa isip niya, hindi na mahalaga kung gaano kaliit ang bayad. Ang mahalaga ay may maiuuwi siya. Iyon naman lagi ang sukatan ng bawat araw niya. May mauuwi ba o wala? Mula sa palengke ay dumiretso siya sa karinderya ni Aling Mena, kung saan siya'y paminsan-minsang kinukuha para maglinis ng pinggan at magpunas ng mesa. Habang hawak niya ang basang-basahan at pinupunasan ang isang bakanting mesa, narinig niya ang pamilyar na boses na matagal nang kayang magpagaan ng pakiramdam niya. "Eddie." Paglingon niya ay nakita niya si Cassandra Villanueva.
tulad ng dati, kahit simple lamang ang suot nito, hindi maikakailang may likas itong ganda at pino ang kilos. Ngunit higit sa lahat, ang nakabibighani rito para kay Eddie ay ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Hindi gaya ng iba na parang isa lamang siyang alikabok sa daan. "Bakit nandito ka?" tanong ni Eddie. Hindi maitago ang hiya sa sarili niyang ayos. "Bakit? Bawal ba akong kumain rito?" Biro nito. Saka inilapag ang isang maliit na paper bag sa mesa. "Para sa'yo." Tumingin siya sa supot. "Ano to?" "Tinapay, at huwag mong sabihing busog ka na. Kita sa mukha mo na hindi pa." Natawa si Eddie ng mahina, bagaman may pait sa dibdib niya. "Nakakahiya naman sa'yo." "Mas nakakahiya ang gutom," sagot ni Cassandra. "At saka, ayokong lagi kang pagod na walang laman ng tiyan." Sandali silang natahimik. Sa katahimikang iyon, parang mas madaling paniwalaan ni Eddie na may ligar siya sa mundong ito. Ngunit gaya ng lahat ng mabubuting sandali sa buhay niya, hindi rin iyon nagtagal. Lumapit ang dalawang kaibigan ni Cassandra at agad siyang tiningnan mula ulo hanggang paa. "Siya ba yung sinasabi mo?" Nakangising tanong ng isa. "Akala ko kung sino, trabahador lang pala." Hindi agad nakasagot si Eddie. Naramdaman niyang nanikas ang panga niya sa hiya. "Liza, tama na," sabi ni Cassandra, halatang naiinis. Ngunit hindi pa roon natapos ang pangungutya. Pagsapit ng hapon, inutusan si Eddie ni Aling Nena na maghatid ng ilang order sa mansyon ng mga Villanueva. Hindi siya pwedeng tumanggi. Trabaho pa rin iyon. Kaya bitbit ang tray ng merienda. Pumasok siya sa likod ng malawak na hardin ng mansyon kung saan naroon ang mga bisita para sa kaarawan ni Don Gustavo Villanueva. Hindi niya inaasahang makikita siya agad ng ama ni Cassandra. Huminto si Don Gustavo sa pakikipag-usap sa ilang bisita at mabagal na lumapit kay Eddie. Matangkad ito, maayos manamit at may mukhang sanay mag-utos at magpasunod. "Ikaw na naman?" Malamig nitong sabi. "May ihahatid lang po ako," sagot ni Eddie. Napatingin si Don Gustavo sa tray, saka sa kupas na polo at lumang sapatos ni Eddie. "Hindi mo ba alam kung saan ka dapat yumugar?" Tahimik ang paligid. Ang mga bisita ay biglang napalingon. Sa di kalayuan, nakita ni Eddie si Cassandra na tila gustong pumagitna, ngunit pinipigilan ang sarili. "Pasensya na po kung may mali," simula ni Eddie. "Ang mali," putol ni Don Gustavo, "ay ang pag-akalang may karapatan kang mapalapit sa anak ko." Mas lumalim ang boses nito. "Makinig ka sa akin. Ang isang tulad mo, walang pangalan, walang pera, walang kinabukasang, ay hindi dapat tumungala sa mga bagay na hindi niya kayang abutin." Pakiramdam ni Eddie ay may batong ibinagsak sa kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat salitang binitiwan ni Don Gustavo ay tila matagal nang naghihintay lamang ng pagkakataong saktan siya sa mismong lugar na pinakamasakit. "Tay, sobra na po." Mahina ngunit mariing sabi ni Cassandra. Ngunit hindi na iyon pinansin ng ama nito. "Lumayo ka sa anak ko. Tandaan mo iyan. Hindi kita gustong makitang muli sa paligid niya." Napayuko si Eddie. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang mismong panghahamak o ang katotohanang may bahagi sa kanya na naniniwalang tama ang lahat ng iyon. Wala siyang magawa kundi ang bumulong ng isang mahina, "Opo," bago tumalikod at mabilis na umalis. Pagdating niya sa eskinita, halos hindi na niya maramdaman ang sarili niyang mga paa. Dumiretso siya sa kanilang bahay at nadatnan ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng banig habang tinatahi ang luma niyang damit. "Anak, maaga ka yata?" tanong ni Aling Rosa. Hindi agad sumagot si Eddie. Inilabas niya ang kinita niyang baryang-barya at tahimik na inilapag sa kahon na ginagamit nilang alkansiya. Saka siya umupo sa bangkong kahoy at napayukong mariin. "Eddie?" muling tawag ng kanyang ina. Ngayon ay may halong pag-aalala. Doon lamang siya nagsalita. "Inay, pagod na po ako." Lumapit si Aling Rosa. "Saan?" "Sa lahat." Nanginginig ang boses niya. "Sa gutom, sa hirap,
Sa panghahamak, sa pakiramdam na kahit anong gawin ko, maliit pa rin tingin nila sa akin. Napahawak siya sa noo. Parang ipinanganak na yata akong para lang tapakan. Napuno ng luha ang mga mata ni Aling Rosa, ngunit hindi siya umiyak. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Hindi ka ipinanganak para apihin, anak. May mga taong mapagmataas lang dahil hindi nila kayang makita ang halaga ng iba. Pero paano kung tama sila? Mahina niyang tanong. Paano kung wala nga akong mararating? Minsan lamang sa buhay niya, nakita ni Aling Rosa ang ganoong kalalim na sugat sa tinig ni Eddie. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang mga kamay niya. Makinig ka sa akin, sabi nito. Ang kahirapan ay hindi kahihiyan. Ang tunay na kahihiyan ay ang maging masama ang puso. Hindi kita kayang bigyan ng marangyang buhay, pero alam kong hindi ka isang walang halaga. Darating ang araw na malalaman din iyon ng mundo. Hindi makasagot si Eddie. Tumango lamang siya kahit hindi sigurado kung kaya pa niyang maniwala. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Tahimik nang natulog si Aling Rosa. Ngunit siya ay nakaupo pa rin sa labas, nakatanaw sa madilim na dulo ng eskinita. Mula roon ay tanawan matandang balete, matayog at tahimik na tila nagbabantay sa buong lugar. Maraming kwento tungkol sa pulong iyon. Sinasabing may mga nilalang na naninirahan doon. Sinasabing may hiwagang ayaw gambalain. Karaniwan ay iniiwasan iyon ng mga tao, lalo na kapag gabi. Ngunit sa gabing iyon, parang may humihila kay Eddie palapit doon. Tahimik siyang tumayo at naglakad papunta sa puno. Habang lumalapit siya, lalong lumalamig ang hangin. Ang mga yapak niya sa tuyong dahon ay tila mas malakas kaysa karaniwan. Pagtapat niya sa ugat ng balete, huminto siya. May narinig siyang mahina. Isang daing. Naggunot ang noo niya at yumuko. Sa pagitan ng ugat at basang lupa, may isang munting aninong halos hindi makita sa dilim. Lumapit siya ng dahan-dahan. At nang luminaw sa kanyang paningin ang anyo ng maliit na nilalang na sugatan at nanginginig sa ilalim ng puno. Hindi niya alam na sa gabing iyon magsisimula ang isang tadhanang hindi kailanman naihanda ng kanyang puso. Matagal na nakatitig si Eddie sa maliit na nilalang bago niya tuluyang natanggap na hindi siya nananaginip. Nasa pagitan iyon ng mga ugat ng balete, nakahandusay sa gilid ng basang lupa, at pilit pinipigilan ang paglabas ng dugo mula sa sugat sa tagiliran nito. Kulubot ang mukha, matangos ang ilong, at may suot na kupas na pulang tsaleko na halos mapunit na. Sa unang tingin, maaari niyan isipin na isa lamang itong laruan o munting rebulto. Ngunit nang bahagyang kumalaw ang nilalang at mapang-iwi sa sakit, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan niya. Napakurap siya. Ano ka? Dahan-dahan nagmulat ng mga mata ang nilalang. Maliit ang katawan nito, ngunit ang titik ay matalas, parang matagal nang nasanay sa panganib. Tubig, paos nitong sambit. Hindi na nag-isip si Eddie. Kinuha niya sa bulsa ang maliit na boteng kalahati na lang ang laman, at marahang inilapit iyon sa bibig ng nilalang. Uminom ito ng dahan-dahan, saka huminga ng malalim na tila kahit paano'y nabawasan ang sakit na nararamdaman. Salamat, sabi nito. Umatras si Eddie ng bahagya. Nakakapagsalita ka. Saglit na pumikit ang munting nilalang. Saka bumuga ng hangin na parang napagod sa simpleng pagsagot. Mas nakakagulat ba iyon kaysa sa mismong itsura ko? Sa kabila ng takot at pagkalito, hindi napigilan ni Eddie ang mahinang tawa. Hindi niya alam kung bakit, pero sa kakaibang sandaling iyon, ang munting nilalang na sugatan sa ilalim ng balete ay tila mas totoo pa kaysa sa lahat ng panhahamak na natanggap niya maghapon. Muli niyang tiningnan ang sugat nito. Sandali. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang kapirasong tinapay na itinabisana niya para sa sarili. Napansin niyang nanginginig sa gutom ang nilalang, kaya pinunit niya ang tinapay at iniabot ang isang maliit na piraso. Saglit itong nag-atubili bago tumanggap, saka mabilis na kinain iyon na para bang matagal nang walang laman ang tiyan. Kaunti na lang yan,
sabi ni Eddie. Pero iyan lang ang meron ako. Mas marami pa iyan kaysa sa ibinibigay ng karamihan, sagot ng nilalang. Napabuntong hininga si Eddie. Pareho lang siguro tayong hindi mahalaga sa mata ng iba. Hindi sumagot ang munting nilalang. Sa halip ay pinagmasdan siya nito ng matagal. Maya-mayay, dahan-dahang itinuro nito ang sugat sa tagiliran. May panyo ka ba? Agad na hinubad ni Eddie ang luma ngunit malinis na panyo sa kanyang leeg. Maingat wan ibinalot iyon sa sugat ng nilalang. Bahagya itong napaiktat sa hapdi, ngunit nanatiling tahimik. Habang inaayos niya ang pagkakatali, napansin ni Eddie na kakaiba ang amoy ng katawan nito. Hindi amoy pawis o putik, kundi amoy basang ugat, dahon at lumang kahoy na nabasa ng ulan. Anong pangalan mo? Tanong ni Eddie habang tinatapos ang tali. Badong, sagot ng nilalang. At ikaw? Eddie. Eddie, inulit ni Badong ang pangalan niya na tila sinusukat ang tunog nito sa hangin. Hindi ka tumakbo. Dapat ba? Karaniwang kano ng tao, sabi ni Badong. Kapag may kakaiba silang nakita, una nilang iniisip ay lumayo. Kapag may mahina silang nakita, una nilang naiisip ay apihin. Nagkibit balikat si Eddie. Hindi ko naman kayang iwan ka rito. Sandaling nanahimik si Badong, saka dahan-dahang tumayo. Sa kabila ng maliit nitong katawan, may kakaibang tindig ito. Parang hindi basta nilalam na kayang itaboy ng hangin. Itinaas nito ang isang kamay na halos kasing laki lamang ng daliri ni Eddie. Sa isang iglap, umikot ang malamig na hangin sa paligid nila. Ang mga tuyong dahon sa paanan ng balete ay marahang nag-angat mula sa lupa. Isang manipis na gintong liwanag ang dumaloy mula sa balat ng puno pababa sa mga ugat. Pagkatapos ay umabot sa panyong itinali ni Eddie sa sugat ni Badong. Napaatras si Eddie. Ano yon? Ngumisi si Badong at sa unang pagkakataon ay nakita niyang kumislap ang mga mata nito na tila may mumunting alitap-tap sa loob. Katibayan lang na hindi ka nananaginip. Tumahimik si Eddie. Ang puso niya ay malakas ang tibok, ngunit hindi dahil sa takot lamang. May halo iyong paghanga, pagtataka, at isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman, ang pakiramdam na may hiwaga pa pala ang mundo. Duwende ka nga, bulong niya. Hindi lahat ng nasa ilalim ng balete ay duwende, sagot ni Badong. Pero ako, oo. Huminga ng malalim si Eddie at naupo sa isang nakausling ugat. Paano ka nasugatan? Napatingin si Badong sa paligid na tila tinitiyak na walang ibang nakikinig. May mga taong naghahanap ng bagay na hindi nila dapat mahawakan. Sa gawing hilaga ng bayan, may lumang lupain na may tinatagong lihim. Binungkal nila ang lupa, naghukay sa ilalim ng mga batong matagal nang hindi ginagalaw, at sinira ang mga palatandaang inilagay ng mga nauna sa amin. Nang pigilan ko sila, hinampas nila ako. Mga magnanakaw? Hindi lang magnanakaw, sagot ni Badong. Mga sakim. Ang magnanakaw, kumukuha ng hindi kanya. Ang sakim, gusto ang lahat, kahit hindi niya nauunawaan. Napatingin si Eddie sa kanyang mga palad. Marahil iyon din ang uri ng mga taong namamayani sa maya nila. Ang mga taong hindi nasisiyahan hanggat hindi nila nararamdamang mas mataas sila kesa sa iba. Tila nabasa ni Badong ang iniisip niya. May gumugulo sa puso mo. Hindi na nagpanggap si Eddie. Pinahiya ako kanina. Inapi ka? Sanay na ako roon. Napabuga siya ng hangin. Pero may mga araw na kahit anong pilit mong tibayan na loob mo, darating pa rin yung punto na mapapaisip ka kung baka tama sila. Baka wala kang ang halaga. Biglang tumalim ang mga mata ni Badong. Makinig ka. Iyan ang unang sumpa na ibinabato ng mapagmataas sa mahihirap. Ang paniwalain kayong maliit kayo hanggang sa kayo mismo ang maniwala. Natahimik si Eddie. Kapag naniwala ka, pagpapatuloy ni Badong, hindi ka na nila kailangan gapusin. Ikaw na mismo ang maglalagay ng tanikala sa sarili mo. Hindi niya inaasahang masasaktan siya sa sinabi ng isang munting duwende. Ngunit tama ito. Ilang beses na niyang pinigilan ang sarili niyang mangarap
dahil pakiramdam niya ay hindi naman iyon para sa kanya? Ilang beses na niyang hinayaang yurakan siya dahil naisip niyang wala rin siyang laban? Bahagyang lumakad si Badong paikot sa ugat ng balete. Itinaas nito ang dalawang kamay at bumulong sa wikang hindi maunawaan ni Eddie. Kaagad na naningid ng banayad ang matandang puno. Mula sa pagitan ng mga bitak sa balat nito, lumitaw ang mumunting gintong tuldok na lumutang sa hangin na parang alitaktak. Umikot ang mga iyon sa kanilang dalawa at marahang dumapo sa mga braso ni Eddie. Hindi iyon mainit, ngunit may kakaibang init na sumiksik sa kanyang dibdib. Parang alaala ng apoy sa gabing malamig. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. "Tinitingnan ko kung totoo ka," sagot ni Badong. "Paano mo malalaman?" "Madaling magsabi ng mabuti. Iba ang mabuting puso sa mabuting salita." Huminto si Badong sa tapat niya. "Tinulungan mo ako kahit pagod ka, gutom ka, at wala kang mapapala. Bihira iyon." Napayuko si Eddie. "Hindi ko naman kayang iwan ka. At iyan ang dahilan kung bakit makikinig ako sa bulong ng lupa tungkol sa iyo." Nagkunot ang noo ni Eddie. "Anong ibig mong sabihin?" Dahan-dahang lumapit si Badong at itinapat ang maliit na palad nito sa dibdib niya. Sa pagdikit noon, parang may banayad na kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Napapikit siya. Sa loob ng isang iglap, may mga larawang pumasok sa isip niya. Isang lumang mansyon, isang singsing na may ukit na leon, isang boses na hindi niya kilala, ngunit tila matagal nang tumawag sa kanya. Mabilis siyang napamulat. "Ano yon?" "Bakas," sabi ni Badong, "ng dugong hindi mo pa alam." Lalong naguluhan si Eddie. "Anong dugo?" "Anak lang ako ng isang mahirap na babae." "Alam mo lang ang bahaging iyon," sagot ni Badong. "Hindi pa ang kabuuan." Tumayo si Eddie. "Badong, sabihin mo ng malinaw." Ngunit umiling ang duwende. "Ang lihim ay hindi ibinibigay sa sinumang handa lamang makarinig. Ibinibigay iyon sa handang magdala ng bigat nito." Nainis si Eddie, ngunit pinigilan niya ang sarili. "Bakit parang lagi kang palaisipan?" Doon, bahagyang natawa si Badong. "Dahil ang buhay mo mismo ay palaisipan." Humupa ang hangin sa paligid. Ang mga gintong tuldok ay isa-isang pumasok muli sa balat ng balete hanggang sa bumalik ang tahimik na dilim ng gabi. Muling nagsalita si Badong. Ngayon ay mas mababa ang boses. "Tutulungan kita, Eddie. Ngunit tandaan mo ito. Ang mahika ay hindi para palitan ang sipag, talino o dangal. Hindi kita yayamanin sa isang iglap na parang salamangkero sa perya. Ang magagawa ko ay buksan ang mga pintong matagal nang isinara sa iyo." "Bakit mo ako tutulungan?" "Dahil may dahilan kung bakit tayo pinagsalubong." Napatingin ito sa itaas ng balete. "At dahil may mga bagay na matagal nang nakatago na panahon nang magising." Napahawak si Eddie sa ulo niya. Parang napakaraming tanong ang sabay-sabay na humihila sa isip niya. Ngunit sa gitna ng pagkalito, may isang bagay na malinaw. Hindi siya nag-iisa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may nilalang na hindi tumitingin sa kanya bilang kaawa-awa o walang alaga. Kung gayon, mahina niyang sabi, "Anong gagawin ko?" "Bukas," sagot ni Badong. "Pumunta ka sa plaza ng maaga. May makikilala kang magbubukas ng unang daan." "At paano kita mahahanap pagkatapos?" Bumisi ang duwende. "Hindi mo kailangang hanapin ang duwendeng gustong matagpuan." Pagkasabi noon, biglang humangin ng malamig. Umikot ang mga dahon sa paanan ng balete at sa isang kisap mata, nawala si Badong sa harap niya na parang nilamon ng anino ng puno. Naiwang nakatayo si Eddie sa ilalim ng balete, hawak ang sarili niyang hininga. Tumingin siya sa ugat na kinatatayuan ni Badong kanina at nakita niya roon ang isang maliit na tansong butil na kumikislap sa dilim. Kinuha niya iyon at marahang ipinikit sa palad. Pag-uwi niya sa bahay, tulog na si Aling Rosa. Tahimik siyang humiga sa tabi ng dingding. Ngunit hindi siya agad nakatulog.
Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Badong. May bakas ng dugong hindi mo pa alam. Hindi niya alam kung totoo iyon o isa lamang mapanganib na pang-akit ng hiwaga. Ngunit sa kung anong dahilan, gusto niyang maniwala. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi puro bigat ang laman ng kanyang dibdib habang pinipikit niya ang mga mata. May halong takot, may halong pagtataka, at may isang bagong damdaming unti-unting tumutubo sa kailaliman ng kanyang pagod na puso. Pag-asa. Hindi agad nakatulog si Eddie ng gabing iyon. Magkahalo ang kaba at pananabik sa dibdib niya. Nang sumikat ang araw, maingat siyang bumangon upang hindi magising si Aling Rosa. Tulad ng bilin ni Badong, nagtungo siya sa plaza habang malamig pa ang hangin at iilan pa lamang ang dumaraan. Tahimik ang plaza sa ganoong oras. Iilang tindero pa lang ang nag-aayos ng pwesto at sa gitna nito ay may isang matandang lalaki na hirap itulak ang kariton na puno ng lumang papeles at bakal. Halos matumba ito nang sumabit ang gulong sa siwang ng semento. Agad na lumapit si Eddie. Lolo, ako na po. Napatingin ang matanda sa kanya. Ay, salamat iho. Kanina pa ako nagpupumilit dito. Tinulungan ni Eddie ang matanda hanggang makarating ito sa tapat ng isang lumang gusali sa tabi ng plaza. Isang lumang opisina na matagal nang nakasara. Habang inaayos nila ang mga gamit, napansin ni Eddie na may nakasabit na luma at kalawangin ngunit maringal na karatula sa gusali. Nabubura na ang mga letra, ngunit mababasa pa rin ang pangalan, Monteverde Holdings. Bahagyang kumabog ang dibdib niya. Apelyido niya iyon. Ngunit sa buong buhay niya, hindi iyon nagkaroon ng ibig sabihin, kundi isang simpleng pangalang minana niya sa amang hindi niya nakilala. Ano po itong lugar na ito? Tanong niya. Tumingin ang matanda sa gusali at bahagyang napangiti. Dati itong opisina ng isang malaking negosyante. Mabait daw ang may-ari noon. Maraming tinulungan. Pero bigla raw nawala ang pamilya niya sa gulo. Simula noon, nagsara na rin ang lahat. Sinong may-ari? Don Alejandro Monteverde. Parang may dumaan na malamig na hangin sa batok ni Eddie. Bago pa siya makapagtanong, may narinig siyang munting tawa mula sa tuktok ng kariton. Tumingala siya. Nandoon si Badong, nakaupo sa nakatiklop na diaryo, tila walang ibang nakakakita sa kanya. Unang pinto, bulong ng duwende. Nagkunot ang noon ni Eddie, ngunit nagkunwari siyang walang nakita upang hindi mahalata ng matanda. Nang matapos siyang tumulong, inabutan siya ng matanda ng isang sobre. Para sa pag-alalay mo. Hindi na po kailangan. Kunin mo, putol ng matanda. Minsan lang akong makakita ng kabataang hindi nagmamadaling tumalikod kapag may nagangailangan. Napilitan si Eddie na tanggapin iyon. Nang makaalis siya at sumilip sa loob ng sobre, nakita niya ang 500 piso. Napahinto siya sa gilid ng plaza. Para sa iba, maliit na halaga iyon. Para sa kanya, ilang araw na nilang pagkain iyon. Mula sa poste ng ilaw, lumundag si Badong pababa at lumapag sa balikat niya na parang dahon lamang ang bigat. Huwag kang masyadong bulat, sabi nito. Hindi kita ginawa ng salaping galing sa hangin. Inilapit lang kita sa pagkakataong matagal mo ng dasal. Paanong alam mong naroon ako dapat? Ang hangin may dinadalang bulong. Ang lupa may tinatagong alala. Mumisi si Badong. At saka masipag akong diende. Napailing si Eddie, ngunit may munting ngiti nang sumilay sa labi niya. Sa unang pagkakataon, parang may himig ang umaga. Hindi pa roon natapos ang hiwaga ng araw. Habang pauwi siya, may isang tricycle na nawala ng preno sa pababang kalsada at halos tumama sa isang batang biglang tumawid. Nang wala ng ibang gagalaw, mabilis na tumakbo si Eddie at hinila ang bata palayo. Sumalpok ang tricycle sa bakod at nagtalsikan ng mga tao sa gulat. Humahangos na niyakap ng ina ang bata at paulit-ulit nagpasalamat kay Eddie. Sa gitna ng ingay,
may narinig siyang pabulong na boses malapit sa kanyang taina. Kaunting tulak lang sa kulong, sabi ni Badong, mula sa likod ng karatulan ng tindahan. Minsan kailangan ko ring makialam para hindi ka maunahan ng kapahamakan. Ikaw ang may gawa, bulong ni Eddie. Hindi ko inalis ang panganib. Inilapit lang kita sa dapat mong gawin. Muling bumigat sa isip ni Eddie ang mga salita ng duwende. Ang mahika ni Badong ay hindi pala laging malalaking kidlat o nagliliyab na liwanag. Minsan, ito'y nasa timing, nasa pagkahulog ng dahon, nasa pagkakataong eksaktong darating sa tamang oras. Kinagabihan, dinalaw siya ni Badong sa likod ng kanilang bahay habang naghihiwa siya ng kahoy panggatong. May ipapakita ako sa iyo, sabi ng duwende. Dinala siya ni Badong sa matandang balete. Pagdating doon, ipinatong ng duwende ang palad nito sa ugat ng puno at bumulong sa mahiwagang wika. Unti-unting pumuhit sa balat ng puno ang isang gintong simbolo, isang leon na may korona, kapareho ng anyong sumilip sa isip ni Eddie kagabi. Ano yan? Tanong niya. 3 bagay ang iniwan ng dugo mo, sabi ni Badong. Isang pangalan, isang tanda, at isang mana. Muli na naman iyang mana na iyan, sabi ni Eddie. Sabihin mo na kasi ng diretso. Tumingin sa kanya si Badong. Ang apelidong Monteverde ay hindi basta apelido. Ang ama mo ay hindi ordinaryong tao. May iniwan siyang bagay na dapat mapasa iyo. Ngunit may mga taong matagal nang nagkukubling ayaw mangyari iyon. Kung gayon, bakit hindi ko alam? Dahil may nagtiyak na hindi mo malalaman. Tumaas ang kilay ni Badong. At dahil ang ilang lihim ay kailangang maghintay hanggang sapat na ang tatang ng tatanggap. Napahawak si Eddie sa dibdib. Hindi niya alam kung alin ang mas nakagugulat. Ang posibilidad na may iniwang pamana sa kanya o ang katotohanang ang buong buhay niya ay maaaring itinayo sa isang lihim. Anong gagawin ko? Bukas, pupunta tayo sa lumang gusali. May itatago roon ang alaala ng dugo mo. Pupunta tayo? Sa umaga? Sa gabi, sagot ni Badong. Mas tapat magsalita ang mga lumang pader kapag tahimik ang mundo. Nang gabing iyon, hindi takot ang pinakamaraming laman ng isip ni Eddie. Hindi rin gutom o pagod, kundi tanong. Kung totoo ang sinasabi ni Badong, sino ba talaga siya? At bakit siya hinayaan lumaki sa hirap kung may pangalan pala siyang dapat taglayin? Habang nakahiga siya sa tabi ni Aling Rosa, napansin niyang mas tahimik ang paghinga ng kanyang ina. Ang perang nakuha niya ay nakatabi na sa lata para sa pagkain at gamot. Maliit na bagay pa lamang iyon, ngunit sapat na upang maramdaman niyang may unti-unting nagbabago. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lamang pang-araw-araw na pagtitiis ang naghihintay sa kanya kinabukasan. May misteryo, may lihim, at may pintong unti-unti nang bumubukas. Pagsapit ng gabi, tila mas mabagal ang oras. Pagkatapos mapatulog si Aling Rosa at masigurong maayos ang lagay nito. Tahimik na lumabas si Eddie. Hinihintay na siya ni Badong sa tapat ng balete, nakasandal sa isang ugat na parang siya ang may-ari ng buong lugar. Handa ka na? Tanong ng duwende. Hindi ko alam, tapat na sagot ni Eddie. Pero pupunta pa rin ako. Numisi si Badong. Ayos, mas gusto ko ang matapang kaysa sa handa. Magkasama nilang tinungo ang lumang gusali ng Monteverde Holdings. Sa gabi, mas lalo itong mukhang libingan ng alaala. Sirang bintana, kalawangin ng gate, at makapal ang alikabok sa mga haliging marmol. Ngunit nang ilapat ni Badong ang palad sa kandado, biglang kumalansing iyon at kusang bumukas. Ganun lang? Bulong ni Eddie. Kapag alam mo ang tunay na pangalan ng bakal, natututo itong sumunod. Sabi ni Badong na tila pinakakaraniwang bagay lamang iyon sa mundo. Pumasok sila sa loob. Mabigat ang amoy ng lumang papel, kahoy at amag. Sa bawat hakbang ni Eddie ay may alikabok na lumilipad mula sa sahig.
Iginabay siya ni Badong sa lumang opisina sa pinakadulo ng pasilyo. Doon, sa likod ng malinging portrait ng isang lalaking hindi pa niya kailanman nakita, ngunit may bahagyang hawig sa kanya, huminto ang duwende. Siya iyon, sabi ni Badong. Ang ama ko? Mahina niyang tanong. Tumango si Badong. Napatingin si Eddie sa larawan. Matikas ang lalaki, matalim ang mga mata, at may pamilyar na lungkot sa paligid ng bibig nito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang gusto niyang lumapit at tanungin ang larawan iyon kung bakit siya iniwan. Narito ang itinago niya, sabi ni Badong. Itinaas nito ang kamay at bumulong muli sa mahiwagang wikat. Nabliwanag ang mga sulok ng frame at dahan-dahang umusog ang larawan. Sa likod nito ay lumitaw ang isang maliit na lagusan sa dingding. Naniga si Eddie. Pasok. Mukhang delikado. Lahat ng may halaga, delikado, sagot ni Badong. Lumusot si Eddie sa makitid na lagusan at napunta sa isang nakatagong silid. Maliit lamang iyon, ngunit puno ng mga kahon, lumang ledger at isang mesang kahoy na may kahon sa gitna. Paglapit niya, nakita niyang may ukit ng leon na may korona sa takip. Naninginig ang kamay niyang binuksan iyon. Sa loob ay may isang singsing na ginto, ilang lumang dokumento at isang liham. Kinuha niya agad ang liham at binasa. Ang sulat kamay ay matatag, ngunit nagmamadali. Kung ang makabasa nito ay ang aking anak, nananahulugan itong huli na para personal kitang maprotektahan. Ang pangalan nating Monteverde ay may mga kaibigang tapat, ngunit mas marami ang nais itong agawin. Inilihim kita hindi dahil ayaw kita, kundi dahil ikaw ang pinakagusto nilang wasakin. Balang araw, kung sapat na ang tapang mo, kunin mo ang singsing at ang katotohanan. Huwag mong gamitin ang pangalan natin para manakit. Gamitin mo ito para ituwid ang mga pinali nila. Napaupo si Eddie sa gilid ng mesa. Naningilid ang mga mata niya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may katibayan siyang hindi siya basta iniwan. May dahilan, may panganib, may pagmamahal na natabunan lamang ng katahimikan. Bakit ngayon lang? Bulong niya. Tahimik si Badong. Sa halip ay lumapit ito at itinuro ang singsing. Isuot mo. Marahang isinuot ni Eddie ang singsing sa daliri. Eksakto ang sukat. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang ukit na leon at may dumaloy na init sa ugat ng kanyang kamay paakyat sa dibdib. Biglang nagbago ang hangin sa silid. Naramdaman niyang parang may mga bulong ng nakaraan sa paligid. Mga yabag, usapan at pangakong hindi niya lubos marinig. Ngunit sapat upang malaman niyang ang silid na iyon ay buhay sa alaala. Tinanggap ka nito, sabi ni Badong. Anong ibig sabihin nun? Ang ilang bagay sumusunod lang sa tamang dugo. Bago pa siya makapagsalita, may narinig silang kalabog mula sa labas. Biglang tumalim ang tingin ni Badong. May ibang tao, naniga si Eddie. Sino? Mga naghahanap din. Mabilis na pinapay ni Badong ang liwanag ng silid sa isang kumpas lamang. Hinila niya si Eddie palapit sa dingding. Mula sa manipis na siwang, nakita nila ang tatlong lalaking pumasok sa opisina. May dala ang isa sa kanila na flashlight, habang ang isa na may baril sa baywang. Sigurado akong may naiwan dito ang matanda, sabi ng pinakamalaki. Sinabi ni Sir Arturo, hanapin natin lahat ng pwedeng magpatunay. Sir Arturo, parang kidlat na dumaan sa isip ni Eddie ang pangalang iyon. Arturo Salcedo, ang dating kasosyo raw ng Don Alejandro na ngayon isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa lalawigan. Badong, bulong niya. Sila ba ang... Tumango ang duwende. Isa siya sa mga umagaw. Habang papalapit ang mga lalaki sa portrait, mabilis na kumilos si Badong. Sa isang mahina ngunit matalim na bulong, biglang umugong ang lumang gusali. Bumukas at sumara ang mga pinto ng sabay-sabay. Kumalansing ang mga kabinet. Pumatay sindi ang flashlight ng mga lalaki. Anong kababalaghan ito? Sigaw ng isa. Lumabas tayo rito. Sigaw naman ng isa pa. Samantala, may kumislap na berdeng usok sa paanan ni na Eddie at Badong. Ngayon, sabi ng duwende. Hindi na nagtanaw si Eddie.
Sumunod siya habang mabilis silang lumabas sa lagusan at dumaan sa likod ng pasilyo. Sumunod sa kanila ang malakas na hangin na ila sadyang inililigaw ang mga humahabol. Paglabas nila sa gusali, humahangos siya at parang sasabog ang dibdib. Kung hindi dahil sa'yo, hindi pa tapos, putol ni Badong. Ngayon palang nagsisimula. Mahigpit na hinawakan ni Eddie ang kahon at mga dokumento. Sa gabing iyon, hindi na lamang siya mahirap na binatan inaapi. Taglay na niya ngayon ang unang piraso ng katotohanan. At kasabay niyon, nakilala rin niya ang unang anino ng mga taong gustong manatiling nakatago ang lahat. Ilang araw na naging maingat si Eddie. Hindi niya agad ipinakita kaninuman ang mga dokumentong nakuha nila. Tanging si Badong lamang ang kanyang kausap tungkol sa lahat. Sa araw, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho na parang walang nagbago. Sa gabi, binabasa nila ang mga papeles at sinusubukang unawain ang mga iyon. May mga titulo ng lupa, may listahan ng mga ari-arian, may mga lumang kasulatan na nagpapatunay na si Don Alejandro Monteverde ay may inilagak na bahagi ng kanyang negosyo sa pangalan ng kanyang lehitimong tagatagmana. Ngunit may mga nawawalang pahina, mga punit at mga pirma na kailangang patunayan. Hindi sapat ang mayroon tayo, sabi ni Eddie. Sa laban ng mayayaman, hindi sapat ang katotohanan, sagot ni Badong. Kailangan din ng tiempo, muka at pagpasok sa pugad nila. Anong ibig mong sabihin? Doon, ngumisi si Badong ng pilyo. May pagtitipon sa bahay ni Arturo Salcedo sa Sabado. Dadalo ang buong hanay ng mga negosyante sa bayan. Naroon si Don Gustavo. Naroon din ang mga dati mong nang hamak. Napakunot ang noo ni Eddie. At ano naman ang gagawin ko roon? Hindi man lang ako papapasukin sa gate. Hindi kung pupunta kang gaya ng dati. Kinabukasan, dinala siya ni Badong sa isang lumang mananahi sa kanto ng simbahan. Isang matandang babae na tila hindi rin ordinaryong tao. Tahimik lamang itong tumingin kay Eddie, saka kay Badong na nakatayo sa ibabaw ng mesa at tila matagal nang kakilala ang matanda. Siya na? Tanong ng babae. Siya nga, sagot ni Badong. Wala nang ibang paliwanag. Sa loob lamang ng isang hapon, sinukatan si Eddie at ginawa ng kasuotang simple ngunit napakalinis ng tahi. Itim na Amerikana, kuting polo at sapatos na bagaman luma ang pinagmulan ay nagmistulang bago sa pamamagitan ng mahika ni Badong. Hindi iyon pagpapanggap ng pagkatao, hindi iyon ilusyon na gagawin siyang ibang tao. Ngunit pinakinis ng duwende ang tikwas ng laylayan, pinatuwid ang bagsak ng balikat, at binigyan siya ng tindig na tila matagal na niyang nakalimutang taglayin. Ganon lang? Tanong ni Eddie, nang pagmasdan ang sarili sa salamin. Hindi kita binago, sabi ni Badong. Inalis ko lang ang alikabok na ikinapit ng mundo sa'yo. Lumapit sa kanya si Cassandra sa hardin. Anong nangyari sa'yo? Marami, sagot niya. Galit ka ba sa akin? Tumahimik siya sandali. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit ako nasaktan. Pero matagal akong naniwalang ang lugar ko ay nasa ibaba ng lahat. Ngayon, ayoko nang maniwala roon. Bumaba ang tingin ni Cassandra. Hindi ko napigilan si Papa. Alam ko. Pero gusto kong malaman mo. Huminto ito. Hindi kita minamaliit. Tinitigan siya ni Eddie. Matamis pakinggan iyon. Ngunit hindi sapat upang burahin ang mga sugat ng mga nakaraang araw. Gayunman, hindi rin niya kayang magsinungaling sa sarili. Mahalaga pa rin si Cassandra sa kanya. Salamat, sabi niya. Sa gabing iyon, umuwi si Eddie nang hindi dala ang buong tagumpay, ngunit may isang mahalagang bagay siyang nakamit. Ang unang pitak sa takot na matagal nang ibinato sa kanya ng mundo. At sa mata ni na Arturo, Don Gustavo, at ng lahat ng dati tumingin sa kanya bilang isang hamak, nagsimula na siyang maging isang banta. Pagkaraan ng gabi sa mansyon ni Arturo Salcedo, naging mas maalab ang kilos ng mga kalaban ni Eddie. 2 araw matapos ang pagtitipon, napansin niyang may lalaking palaging nakatambay sa tapat ng palengke at pasimpleng sumusunod sa kanya. Sa unay inisip niyang nagkakataon lamang,
Ngunit ng ikatlong beses niya itong makita sa magkaibang lugar sa iisang araw, natiyak niyang minamanmanan na siya. Napansin mo rin pala? Sabi ni Badong habang nakadungaw mula sa basket ng gulay sa pwesto ni Aling Nena. Sino sila? Mga aso ni Arturo. Kapag nangangamoy silang may lihim kang hawak, hindi ka nila titigilan. Kinagabihan, muling binuklat ni na Eddie at Badong ang mga dokumento. Kailangan nila ng mas matibay na ebidensya. May ilang papel na nagpapakita ng paglipat ng mga ari-arian, ngunit may halatang pekering pirma at may nawawalang pahina mula sa pangunahing kasunduan. May kulang, sabi ni Eddie. Meron, tugon ni Badong, at alam ko kung nasaan. Ano na naman? Isa na namang lagusan? Mas masahol, sabi ng duwende. Opisina ng abogado ni Don Alejandro. Nasa lumang distritong iyon ng bayan, isang gusaling halos wala nang nagpupunta. Ayon kay Badong, bago tuluyang mawala ang ama ni Eddie, may iniwan itong isang itim na ledger sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Ngunit makalipas ang ilang taon, misteryosong namatay ang abogado at ang opisina ay nabiling tahimik ng isang kumpanya na konektado kay Arturo. Kung gayon, delikado, sabi ni Eddie. Magaling, sagot ni Badong. Natuto ka na. Nang gabiring iyon, nagtungo sila sa lumang opisina. Hindi na sila dumaan sa pinto. Sa tulong ni Badong, isang mataas na bintana sa likod, ang kusang umangat ang kandado matapos nitong bulungan ng kalawang. Pagpasok nila, agad na sinabayan ng dilim ang kanilang kilos. Ngunit napansin ni Eddie na iba ang kilos ni Badong. Hindi na ito kasing liksi ng dati. Mas madalas itong huminto, mas mabagal huminga, at mas mahinan kumikislap ang mga mata. Mahina ka ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Badong. Sa halip, inilapit nito ang tainga sa isang kabinet na yari sa bakal. Maya-maya, ibinulong nito ang ilang salita at kusang bumukas ang drawer sa ibaba. Badong, napabuntong hininga ang duwende. May hangganan ang mahika namin. Sa bawat malakas na salamangka, may kapalit na lakas. Hindi ako kawali na pwedeng paglutuan ng walang laman. Napakunot ang noo ni Eddie. Bakit hindi mo sinabi? Dahil gagamitin ko pa rin naman. Mumisi ito, bagaman halatang pagod. Hindi ako nag-iipon ng kapangyarihan para lang magmukhang makintab sa ilalim ng buwan. Natahimik si Eddie. Sa kabila ng mga biro ni Badong, dama niya ang pagkapagod nito. At lalo niyang naunawaan na ang tulong ng duwende ay hindi himalang walang bayad. Mula sa ilalim ng kabinet, nakita nila ang isang nakatagong compartment. Sa loob nito ay isang itim na ledger at isang maliit na pakete ng mga sulat. Binuksan ni Eddie ang isa. Nandoon ang liham ni Don Alejandro para sa abogado, kabilang ang malinaw na tagubilin. Sa oras ng aking pagkawala, tiyakin mong mananatili sa aking anak ang karapatang hindi maaring agawin ni Arturo Salcedo o ng sino mang kaugnay niya. Nanlamig ang mga kamay ni Eddie. Tahasang nakasulat ang pangalan ni Arturo. Hindi na hinala lamang ang lahat. Ngunit bago pa sila makaalis, may umalingaw-ngaw na yabag sa labas ng opisina. May tao, bulong ni Eddie. 3, sabi ni Badong, at armado ang 2. Mabulungan. Mabilis na pinatay ni Badong ang mahinang ilaw na nilikha nito mula sa dulo ng daliri. Hinila niya si Eddie sa likod ng aparador. Pumasok ang 3 lalaki. Isa sa kanila ang parehong nanmanman kay Eddie sa palengke. Hanapin niyo rito, sigaw nito. May pumasok. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Eddie. Ngunit sa gitna ng takot, naramdaman niyang marahang humawak si Badong sa pulso niya. Mainit ang palad ng duwende, ngunit nanginginig. Sa hudyat ko, bulong ni Badong. Pinikit ng duwende ang mga mata at nagbulong ng mahabang, mahiwagang dasal. Biglang nagsiingay ang buong silid. Kusang bumukas at sumara ang mga drawer. Lumipat ang mga papel sa ere na parang isang puting bagyo. Namatay ang flashlight ng mga lalaki. At mula sa kisame ay bumagsak ang makapal na alikabok diretso sa kanilang mga mata. Ano ba to? May kasama silang mangkukulam. Umalis tayo rito.
Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nakalusot sina Eddie at Badong sa likod ng opisina. Dumaan sa pasilyong makipot at lumabas sa kabilang eskinita. Nang tuluyang matalayo, napaupo si Badong sa gilid ng kanal at humihingal. "Badong!" Agad na lumuhod si Eddie. "Ayos ka lang?" "Buhay pa," sabi nito, pilit na nakangiti. Ngunit halatang nanghihina ito. Mabutla ang kulay tanso nitong balat at halos wala ng liwanag sa mga mata. Doon, lalong bumigat ang dibdib ni Eddie. "Hindi ko alam na ganyan ang kapalit." "Ngayon, alam mo na." Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. "Huwag mong sayangin." Mahigpit na hinawakan ni Eddie ang ledger at mga sulat. Hindi na lamang ito usapin ng mana o pangalan. Unti-unti, nagiging usapin na rin ito ng utang na loob at sakripisyo. May isang duwendeng handang maubos para lamang maitayo siyang muli. Hindi niya pwedeng sayangin iyon. Sa gitna ng kanilang pag-usad, isang mas mabigat na pagsubok ang dumating. Isang madaling araw, nagising si Eddie sa tunog ng malakas at sunod-sunod na pag-ubo ni Aling Rosa. Nang lapitan niya ito, halos hindi na makahinga ang matanda. Mainit ang noo nito, nanginginig ang mga kamay at nangingitim ang labi. "Inay!" sigaw niya. "Sandali lang po." Dinala niya agad si Aling Rosa sa maliit na klinika malapit sa simbahan. Pinahiga ito ng doktor at sinuri. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas ang manggagamot na may mabigat na mukha. "Kailangan siyang ma-confine," sabi nito. Matagal na pala ang iniinda niyang baga. Kailangan ng mas maayos na gamutan at gamot. "Magkano?" Iyon kaagad ang sumulpot sa isip ni Eddie, bago pa man niya marinig ang halaga. Nang banggitin ng doktor ang tantiya, para siyang sinampal ng katotohanan. Kahit pagsamahin niya ang lahat ng kinita niya sa isang buwan at ang natitira sa perang na itabi nila, kulang pa rin. Naglakad siya palabas ng klinika na tila walang direksyon. Nakasandal si Badong sa bakod. Tahimik ang mukha. "Hindi pwedeng ganito," sabi ni Eddie. Halos paos ang boses. "Hindi pwedeng ngayon pa, noong may pag-asa na." Hindi nagsalita si Badong. Tinitigan lamang siya nito. Sa loob ng ilang sandali, muling naging batang walang laban si Eddie. Isang anak na takot mawala ng ina. "Sabihin mo sa akin," mariin yan sabi. "May mahika ka. May magagawa ka rito, hindi ba?" Napabuntong hininga si Badong. May ilang sakit na kayang lunasan ng damo. May ilan na kayang pahupain ng dasal. May ilan na nangangailangan ng higit pa. "Anong higit pa?" "Himala." "Anong kapalit?" Tumahimik ang duwende. Doon pa lamang mas lalong kinabahan si Eddie. Kinagabihan, dinala siya ni Badong sa pinakamatandang bahagi ng balete. Hindi sa paanan, kundi sa likod, kung saan may maliit na siwang sa pagitan ng mga ugat na tila pintuang nakasara sa ordinaryong mata. Nang bumulong si Badong ng mahiwagang panalangin, marahang bumukas ang siwang at nagpakita ng maliit na lungga na puno ng mapusyaw na liwanag. Sa noob ay may hamog na nakatipon sa dahon, maliliit na kintong butil mula sa pakpak ng alitaptap, at isang banga ng malinaw na tubig na tila hindi kailanman nababawasan. "Ito ang mga lunas na ginagamit ng lahi namin," sabi ni Badong. "Ngunit ang sakit ng ina mo ay matagal na. Hindi sapat ang isa lang." Kumuha si Badong ng hamog mula sa dahon. Inihalo ang gintong alikabok at binasbasan ng tubig habang bumubulong sa kakaibang wika. Sa bawat salitang binibigkas nito, mas lalo itong namumutla. "Badong, tama na muna." Nang matapos ang timpla, iniabot nito kay Eddie ang maliit na sisidlan. "Ipainom mo ito sa kanya. Pansamantala siyang lalakas." "Pansamantala?" "Dahil ang ganap na paggaling ay mangangailangan ng mas malaking salamangka." Parang piniga ang dibdib ni Eddie. Ngunit wala siyang panahon para sa takot. Agad niyang ipinainom kay Aling Rosa ang mahiwagang lunas.
Makalipas ang ilang oras, unti-unting luminaw ang paghinga nito. Bumaba ang lagnat. Hindi pa ito lubos na magaling. Ngunit sapat iyon upang hindi siya maagaw ng gabi. Umupo si Eddie sa tabi ng higaan ng kanyang ina at tahimik na umiyak. Hindi niya ipinahalatang nakikita siya ni Badong mula sa bintana. Kinabukasan, bumalik ang kaunting kulay sa mukha ni Aling Rosa. Ngumiti ito ng mahina. Parang gumaan ang dibdib ko, anak. Napayuko si Eddie upang itago ang mga mata niyang namumula. Gagaling po kayo, huwag kayong mag-alala. Ngunit sa likod ng pangakong iyon, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Nang gabing iyon, muling hinarap niya si Badong sa ilalim ng balete. Sabihin mo na ang totoo. Pinikit ni Badong ang mga mata. May isang huling salamangka na kayang tuluyang alisin ang sakit niya. Ngunit hindi iyon simpleng gamot. Ito'y hinihingi sa mismong ugat ng matandang buhay. At ang kapalit, dahan-dahang tumingin sa kanya ang duwende. Kapangyarihan ko, nanigas si Eddie. Kapag isinagawa ko iyon, patuloy ni Badong, maaaring hindi na ako maging tulad ng dati. Maaaring lumiit pa ang lakas ko. Maaaring mawala ako sa mundong ito. Hindi, mabilis na sabi ni Eddie. Hindi pwede. Pwede. Ayaw ko. Hindi lahat ng himala ay pinipili ng tinutulungan. Marahang sagot ni Badong. Minsan, pinipili iyon ng nagmamahal. Hindi agad nakasagot si Eddie. Sa unang pagkakataon, lubos niyang naunawaan kung gaano kabigat ang bawat biyayang natatanggap niya. Ang bawat pinto na nabuksan sa kanya ay may katumbas na pagkapagod ni Badong. Ang bawat kaligtasang dumating ay may hinahawakan ng piraso ng sarili ang duwende. Nagpapasalamat ako sa iyo. Basag ang boses niyang sabi. Pero ayokong ikaw ang mawala para sa amin. Bahagyang ngumiti si Badong. Tingnan natin kapag dumating na ang oras. At sa gitna ng malamig na gabi, naisip ni Eddie na minsan ang pinakamahikang bagay sa mundo ay hindi ang liwanag o salamangka, kundi ang pagkakaroon ng isang kaibigang handang isugal ang sarili para sa iyo. 2 araw matapos ang pansamantalang paggaling ni Aling Rosa, muling bumigat ang dibdib ni Eddie sa mga bagong katotohanang dumarating sa kanya. Habang inaalagaan niya ang ina, pinagbubuklat niya rin ang mga sulat na nakuha nila mula sa opisina ng abogado. Isa sa mga iyon ay may maliit na simbolong iginuhit sa sulok. Hindi leon, kundi hudis ugat ng balete. Ipinakita niya iyon kay Badong. Matagal na pinagmasdan ng duwende ang marka bago ito tuluyang nagsalita. Panahon na sigurong malaman mo ang hindi ko sinabi noon. Tumingin si Eddie sa kanya. Ano pa bang lihim ang natitira? Huminga ng malalim si Badong. Hindi tayo basta nagkita sa ilalim ng balete. Inutusan ako. Napakunot ang noo ni Eddie. Sino nag-utos sa'yo? Ang ama mo. Biglang nanlamig ang paligid para kay Eddie. Kahit inaasahan niyang may koneksyon si Badong sa lahat ng ito, iba pa rin ang marinig iyon ng diretsahan. Buhay pa siya noon, mahina niyang tanong. Hindi nang matagal. Naupo si Badong sa ugat ng puno. Noong bata ka pa, dumating si Don Alejandro rito sa balete. Sugatan siya, pagod, at alam niyang papalapit na ang mga kaaway. May dala siyang isang kahilingan at isang panata. Hiniling niyang bantayan ang dugo niya. Ang anak niyan itatago niya sa mundo ng manasakim. At pumayag ka? Hindi agad. Napangiti si Badong ng bahagya. Hindi kami utusan ng tao. Ngunit nang makita ko ang takot niya hindi para sa sarili, kundi para sa iyo, alam kong totoo ang puso niya. Kaya nangako akong babantayan kita hanggang sa dumating ang panahong kaya mo nang dalhin ang pangalan mo. Natigilan si Eddie. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat. Ang pag-alam na pinagkatiwala siya ng sariling ama sa isang nilalang ng hiwaga, o ang pagkatuklas na may nagmamasid pala sa kanya mula pa noon. Kung ganon, sabi niya, matagal mo na akong kilala? Mula sa malayo. Hindi pa pwedeng magpakita noon. Kailangan kong hintayin ang sandaling ikaw mismo ang pumili ng kabutihan. Hindi dahil may kantimpala, kundi dahil iyon ka.
Napahawak si Eddie sa noo. Bigla niyang naalala ang mga munting himala sa nakaraan. Mga panahong may nawawalang barya na biglang nasusumpungan. Mga gabing nakaliligtas siya sa gulo nang hindi niya alam kung paano. Noon pa man, marahil ay may isang maliit na bantay na hindi niya nakikita. Bakit hindi mo agad sinabi? Dahil ang lihim na hindi pa kayang dalhin ng tao ay nagiging pabigat, hindi gabay. Matagal na tumahimik si Eddie. Sa waas, nagsalita rin siya. At ngayon, ano pa ang kailangan? Tumayo si Badong at itinapat ang palad sa puno ng balete. Lumitaw muli ang mumunting gintong liwanag sa balat nito. Ngunit ngayon ay mas mahinang kumikislap. Ang huling salamangka ay hindi lamang para sa paggaling ng ina mo, sabi ng duwende. Ito rin ang magbubukas sa huling selyo ng mana ng ama mo. May bahagi ng karapatan mo na ikinubli sa ilalim ng sumpang itinali sa pangalan ng Monteverde. Upang tuluyang mabawi iyon, kailangang mag-alay ng lakas ang isang tagapagbantay. Tagapagbantay? Ikaw. Tumango si Badong. Hindi pwedeng iba? Wala nang iba. Ayokong pumayag. Lumapit si Badong at tinapik ang kamay niya. Masyado kang sanay mawalan, kaya iniisip mong lagi mong mapipigilan ang pagkawala. Hindi ganon ang buhay, Eddie. Pero, kaibigan kita. Alam ko, bahagyang ngumiti ang duwende, at iyan ang dahilan kung bakit karapat-dapat kang tulungan. Kinagabihan, inihanda ni Badong ang ritual sa paanan ng balete. Inilatag nito ang tatlong bagay, ang hamog ng pinakamatandang dahon, ang gintong alikabok ng alitaptap, at ang tubig mula sa lihim na banga. Sa gitna, ipinatong ni Eddie ang singsing ng kanyang ama. Kapag nagsimula na, sabi ni Badong, huwag kang gagalaw. Ano man ang marinig mo, huwag kang tapasok sa bilog. Badong, may isa pa, putol ng duwende. Kapag natapos ito, maaaring hindi na ako maalala ng iba. Ang hiwagang kapalit ng dakilang lunas ay hindi laging kamatayan. Minsan, paglalaho lamang sa mata ng mundo. Nabasag ang tinig ni Eddie. Ayoko pa rin. Ngunit nagsimula na si Badong. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang mahiwagang awit nito. Matandang panalangin parang nagmumula sa ugat ng lupa at sa hangin ng matagal ng nakaraang panahon. Umikot ang mga dahon, lumakas ang ihip ng hangin, nagliwanag ang buong puno ng balete na tila puno ng bituin. Mula sa loob ng kanilang bahay, nagsimulang luminaw ang paghinga ni Aling Rosa. Nakita iyon ni Eddie sa bintana at lalong kumirot ang puso niya. Habang tumatagal ang ritual, paliit ng paliit ang liwanag sa katawan ni Badong. Parang unti-unti itong hinuhubad ng mundo mula sa paningin. Ngunit hindi ito tumigil. Sa huling sigaw ng kanyang dasal, sumabog ang gintong liwanag sa paligid at tumama sa dibdib ni Eddie, sa singsing at sa direksyong kinaroroonan ni Aling Rosa. Nang humupa ang hangin, bumagsak sa tuhod si Eddie. Umusok ang lupa. Tahimik na ang paligid. Badong! Sigaw niya. Sa harap niya ay wala nang nakatayong duwende. Tanging isang maliit na tansong kampanilya lamang ang naiwan sa ibabaw ng ugat ng balete. Kinuha iyon ni Eddie nang naninginig ang mga kamay. Hindi niya alam kung tapos na ba, kung buhay pa ba si Badong sa kung anong mundong hindi niya nakikita, o kung wala na talaga ito. Ngunit nang pasukin niya ang bahay at lapitan ang kanyang ina, natagpuan niya si Aling Rosa na payapang natutulog, maginhawa ang paghinga, at may kulay na muling bumabalik sa mga pisngi. Sa gabing iyon, nailigtas niya ang kanyang ina. At kapalit niyon, maaaring nawala niya ang isa pang pamilyang natagpuan lamang niya ng huli na. Pagkaraan ng ritual, naging ganap ang paggaling ni Aling Rosa. Araw-araw, lalo itong lumalakas. Nawala ang malalim na pag-ubo. Bumalik ang sigla sa mga mata nito. Ngunit sa gitna ng tuwang dulot noon, may hungkag na bahagi sa dibdib ni Eddie na hindi mapunan. Hindi na muling nagpakita si Badong. Gayunpaman, naiwan ang mga huling biyaya nito. Nang muling tingnan ni Eddie ang mga dokumento, napansin niyang may lumitaw na bagong mga marka sa gilid ng ilang papel.
Mga lihim na tintang hindi dati nakikita. Sa tulong ng init mula sa kampanilya, lumitaw ang mga pirma, petsa at tala na magpapatunay sa pandaraya ni Arturo Salcedo. Badong, bulong niya, at sa maikling sandali, tila may mahinang tawan sumabay sa hangin. Hindi na pa siya nag-atubili. Humingi siya ng tulong sa matandang abogado na nakilala sa pagtitipon ni Arturo, ang parehong unang nakapansin ng hawig niya kay Don Alejandro. Nang ipakita niya rito ang singsing, ledger, mga liham at lumitaw na mga tala, napaupo sa gulat ang abogado. Kung totoo ang lahat ng ito, sabi nito, matagal nang niloko ni Arturo ang buong bayan. Hindi lang bayan, sagot ni Eddie, pati kaming mag-ina. Tinulungan siya ng abogado na magsampa ng formal na petisyon at maghanda ng pagharap sa lupon ng mga negosyante at opisyal ng bayan. Hindi pwedeng lihim lamang. Kailangan iyon sa harap ng mga taong matagal nang naniwala sa kasinungalingan. Nang dumating ang araw ng pagpupulong, puno ang bulwagan. Naroon si Arturo Salcedo, si Don Gustavo, maraming negosyante, mga abogado at maging si Cassandra. Hindi na ordinaryong trabahador ang pagpasok ni Eddie sa bulwagan. Tuwing hakbang niya, nararamdaman niyang parang may munting kampanilyang tumutunog sa bulsa niya. Banayad ngunit matatag. Nang siya'y bigyan ng pagkakataong magsalita, tahimik ang buong silid. Ako si Eddie Monteverde, simula niya. At matagal akong lumaking hindi alam kung bakit kailangan naming maghirap ng ganito ng aking ina. Ngayon alam ko na. Dahil may mga taong piniling nakawin hindi lamang ang kayamanan ng aming pamilya, kundi pati ang katotohanan. Tumayo si Arturo. Kasinungalingan iyan. Sino ka para magsalita laban sa akin? Hindi umatras si Eddie. Ako ang anak ng taong pinagtaksilan mo. Isa-isa niyan inilatag ang mga dokumento. Ang ledger, ang liham ni Don Alejandro, ang utos sa abogado, ang mga papeles ng iligal na paglipat ng ari-arian, at sa huli, ang mismong pirma na naitago sa lihim na tinta. Habang binabasa ng mga abogado at opisyal ang mga ebidensya, unti-unting nawalan ng kulay ang mikha ni Arturo. Sinubukan nitong magpaliwanag, magbintang at sumigaw. Ngunit sa bawat pagsisinungaling nito, may panibagong papel na sumasalungat. Hindi rin nakaligtas si Don Gustavo. Lumabas sa mga tala na matagal na pala nitong alam ang duda sa tunay na tagapagmana ng Monteverde. Ngunit pinili nitong manahimik dahil sa pakinaban sa pakikipagsosyo kay Arturo. Tay, mahinang sabi ni Cassandra mula sa upuan nito, puno ng pagkadismaya. Sa unang pagkakataon, tumingin si Don Gustavo pababa, tila hindi makasalo ng titig ng anak niya. Natapos ang araw na iyon sa opisyal na pagsuspinde sa kapangyarihan ni Arturo habang sinisimulan ang kaso laban dito. Inatasan ang pansamantalang pagbabalik ng mga pangunahing ari-arian sa pangalan ng lehitimong tagapagmana, si Eddie Monteverde. Ngunit higit pa sa legal na panalo, ang tunay na sandali ng tagumpay ay tumating nang lumapit sa kanya ang ilan sa mga dating nanghamak sa kanya sa palengke. Hindi nila siya matingnan ng diretsyo. Eddie, pasensya na. Marami sana siyang maaaring sabihin. Maari sana niyang iparamdam sa kanila ang lahat ng sakit na pinatikim nila sa kanya. Ngunit naalala niya ang liham ng kanyang ama. Huwag mong gamitin ang pangalan natin para manakit. Hindi na mahalaga ang sinabi ninyo noon. Mahinahon niyang sabi. Ang mahalaga, tigilan na ninyo ang pagtingin sa mahihirap na parang wala silang dangal. Nang makalabas siya sa bulwagan, hinabol siya ni Cassandra. Eddie, lumingon siya. Nagkamali kami. Nagkamali ako dahil hindi ako naging mas matapang noon. Tiningnan niya ito ng matagal. May sugat pa rin sa puso niya, ngunit wala na roon ang dating poot. Napagod na siya sa bigat na iyon. Natuto rin naman ako, sabi niya. Hindi lahat ng mahal mo ay kayang ipaglaban ka agad. May puwang pa ba ako sa buhay mo? Tanong ni Cassandra, basag ang boses. Hindi siya agad sumagot. Sa halip,
Tumingala siya sa langit. Umihip ang hangin. Bahagyang kumalansing ang tansong kampanilya. Hindi ko pa alam, sagot niya ng tapat. Pero hindi na ako galit. At minsan, sapat na muna iyon. Makalipas ang mga buwan, ganap nang nagbago ang buhay ni Eddie. Ngunit hindi sa paraang pinapangarap ng mga taong nasisilaw lang sa yaman. Oo, naibalik sa kanya ang malaking bahagi ng mana ng mga Monteverde. Naayos ang mga titulo, nabuksan muli ang ilang negosyo, at ang dating saradong gusali sa tabi ng plaza ay muling nabuhayan. Ngunit hindi siya tumira sa pinakamalaki at pinakamagarang mansyon. Hindi siya nagwaldas. Hindi rin siya naging mapangmataas. Ang una niyang ginawa ay ang ipagawa ang maayos na bahay para kay Aling Rosa. Hindi sobrang magarbo, ngunit matibay, maliwanag, at hindi na tinatagos ng ulan. Sa unang gabing natulog ang kanyang ina roon. Matagal lang itong nakaupo sa gilid ng kama at hinahaplos ang malinis na kumot. Anak! Mahina nitong sabi. Hindi ko akalaing mararanasan ko pa ito. Umupo si Eddie sa tabi nito. Matagal niyo po itong deserve. Ngumiti si Aling Rosa, saka hinawakan ang kamay niya. Hindi bahay ang pinaka natutuwa ako. Ikaw, hindi ka nagbago. Napayo po si Eddie. Kung alam lamang ng kanyang ina kung ilang gabi siyang natulog, na iniisip kung tama ba ang bawat hakbang niya. Kung paano siya makakaiwas maging tulad ng mga taong nang api sa kanila. Ngunit marahil tama si Aling Rosa. Hindi man siya perpekto, sinisikap pa rin niya nang huwag masira ang puso niyang matagal nang gustong agawin ng mundo. Ginamit niya ang bahagi ng kanyang yaman upang magpatayo ng maliit na klinika sa tabi ng palengke para sa mga katulad ng kanyang ina na dati hindi makapagpagamot agad. Naglaan din siya ng pondo para sa scholarship ng mga anak ng trabahador at nagpagawa ng murang pabahay sa likod ng lumang distrito. Marami ang nagtaka kung bakit ganon ang mga pinili niyang proyekto. Ang sagot niya lamang ay simple. Dahil alam ko ang pakiramdam ng walang matakbuhan. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na bilang kawawang si Eddie na pwedeng utusan, kundi bilang isang lalaking dumaan sa putik at hindi na hiyang balikan ang mga naiwan doon. Maraming lumalapit, humihingi ng tulong, payo o minsan ay simpleng trabaho. Hanggat kaya niya, tumutulong siya. Minsan, bumisita si Cassandra sa bago niyang opisina. Hindi na ito gaya ng dating dalagang nakatago sa likod ng ama nitong makapangyarihan. Mas tahimik na ito ngayon. Mas totoo ang mga mata. Narinig kong ipinatigil mo ang demolisyon sa likod ng ilog, sabi nito. Oo, sagot ni Eddie. Maraming pamilyang mawawala ng tirahan. Hindi iyan ang gagawin ng karamihan sa mayaman. Siguro, hindi ako karamihan. Napangiti si Cassandra. Buti naman, hindi man nila agad na pangalanan ang pagitan nila. May bagong anyo ng pag-unawa na sumibol. Hindi na iyon bulag na paghanga gaya ng dati. Mas tahimik, mas maingat, mas totoo. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong iyon, may isang puwang sa buhay ni Eddie na nanatiling hindi napupunan. Tuwing gabi, bago siya matulog, inilalabas niya ang maliit na tansong kampanilyang naiwan sa ilalim ng balete. Minsan ay mahigpit niya itong hinahawakan. Minsan na may inilalapag niya lamang ito sa mesa at tahimik na tumitingin. Hindi na muling nagpakita si Batong. Ngunit hindi rin lubos na nawala ang pakiramdam ng presensya nito. Isang gabi nang ganap ng payapa ang lahat at mahimbing na ang tulog ni Aling Rosa. Naglakad si Eddie patungo sa matandang balete. Mas maayos na ang paligid ngayon. Ipinalinis niya ang lugar. Ngunit tiniyak niyang walang puputol o gagalaw sa puno. Para sa kanya, hindi iyon basta puno. Iyon ay saksi, bantay, haligi ng hiwaga ng kanyang buhay. Tumayo siya sa paanan nito at inilabas ang kampanilya. Mahina niyong sabi, hindi ko alam kung naririnig mo pa ako, pero kung nasaan ka man, salamat. Umihip ang hangin, marahan lamang sa una, pagkatapos ay bahagyang lumakas. Kumaluskos ang mga dahon ng balete na parang may bumubulong mula sa itaas. Napapikit si Eddie. Hindi ko kayang tumbasan ang ginawa mo, patuloy niya. Iniligtas mo ang ina ko.
Tinulungan mo akong mabawi ang pangalan ko. Tinuruan mo akong huwag maniwalang maliit ako. Napangiti siya kahit nangingilid ang luha. At tinuruan mo rin akong ang mahika ay hindi para yumabang, kundi para ituwid ang mali. Sa sandaling iyon, tumunog ang kampanilya sa kanyang palad, kahit hindi niya naman ito inalog. Isang mahinang kalansing. Kasunod noon ay isang munting tawa. Mahina, pilyo at pamilyar na pamilyar. Napadilat si Eddie at napatingin sa paligid. Walang tao, walang duwende, walang aninong gumagalaw sa ugat. Ngunit sa pinakagitna ng puno, may kumislap na isang maliit na gintong ilaw. Saka agad na naglaho. Napangiti siya ng buong buo. Alam ko na, bulong niya. Hindi man niya muling mayakap ang kaibigang duwende, sapat nang malaman niyang ang mga tunay na himala ay hindi naman laging nananatili sa anyong pwedeng hawakan. Minsan, naninirahan ang mga ito sa alaala, sa mga aral, sa tapang na naiiwan sa puso. Umuwi si Eddie ng magaan ng dibdib. Sa kanyang pagpasok sa bahay, nasilayan niya si Aling Rosa na payapang natutulog at ang munting liwanag ng gasera na sumasayaw sa dingding. Sa labas, maririnig ang mahinang ugong ng bayang unti-unti nang nagbabago. Huminto siya sa gitna ng sala at napatingin sa lahat ng mayroon siya ngayon. Hindi lamang bahay, pangalan o kayamanan, kundi isang buhay na muling nabuo mula sa pagdurusa, kabutihan at hiwagang hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Dati, inapala niyang ang tunay na kaluwalhatian ay ang yumaman sa isang iglap at maipamukha sa lahat ang kanilang pagkakamali. Ngunit sa huli, naunawaan niyang ang pinakadakilang mana ay hindi ang gintong iniwan ng dugo, kundi ang pusong nanatiling dalisay kahit ilang ulit ng nyurakan. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang yakap ng hangin ang lumang bayan at binabantayan ng balete ang lahat ng lihim na nabaon sa lupa, tuluyan nang natagpuan ni Eddie ang yaman na matagal na palang